Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Isa sa pinakapopular na debosyon o pagdiriwang sa Pilipinas, bukod sa traslasyon ng itim na Nazareno, ay ang kapistahan ng Senyor Santo Niño. Marami sa mga bayan sa Kabisayaan at dito sa Kamaynilahan ang nagdiriwang at nagpaparangal sa Santo Niño. Ayon sa ilang bantog at kilalang mga sociologists, popular ang Santo Niño at ang itim na Nazareno sapagkat marami sa atin ang nakakaugnay o nakaka-relate dito. Sa itim na Nazareno, ang Kristong naghihirap ay nagpapasan ng krus. Halimbawa, sapagkat maraming Pilipino ang mahihirap at marami sa atin ang nakarelate sa kanilang sa Kristong naghihirap. Sa Santo Niño naman, dahil likas marahil sa ating mga Pilipino ang pagkamahumaling at pagmamahal sa mga bata. Kaya minsan kapag may nakita tayong bata, agad-agad nating nilalapitan ang bata at hinahawakan natin ang kanilang pisngi. Ganyan tayong mga Pilipino. Hindi natin kayang kontrolin ang ating sarili. Gusto natin kaagad hawakan. Gusto agad natin kalungin ang mga bata. Ganyan tayo. Mahilig tayo sa mga bata. Mahilig tayo at mahal na mahal natin ang mga bata. Kaya naman, marami ang nakadarama sa atin na sa katatayuan sa pamilya o lipunan ay tayo ay parang mga bata, mga inosente, masunurin at nakadepende sa magulang. Katulad ng mga bata, sila ay mahihina, mababang loob at iba pa. Ang mga katangiang ito, ang mga ugali ng mga bata ay maaring mga ilan dito ay positibo o negatibo sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Sa yugto ng pagiging bata, mabuti iyan. Pero hindi na kapag tayo ay nasa yugto na ng pagiging matanda. Halimbawa, ang ugali ng bata na nakadepende o umaasa lamang sa mga magulang. Pero sa ating nakakatanda, nakakahiya na umasa pa tayo sa ating magulang. Sa ating matatanda, nakakahiya na may asawa na tayo, pero nakadepende pa rin tayo. Nandyan pa rin tayo sa ating mga magulang at umaasa tayo sa ating mga magulang na kung wala ang ating magulang, parang hindi tayo nabubuhay. Hindi makatuwiran na ang matanda ay umaasa pa sa kanilang magulang. Kaya dapat ang matatanda, kapag tayo ay malaki na, mas pilitin nating mamuhay. Magsikap tayong buhayin ang ating sarili at huwag nang umasa sa ating mga magulang. Kumbaga, dapat marunong na tayong tumayo sa ating mga sariling mga paa. Ang kababaang loob naman, ang pagiging mabait o inosente, gayon din ang pagiging masunurin at ay isang magandang katangian na dapat taglayin kapag tayo ay tumanda na. Ang mga katangian at binanggit
ang makatangian na taglay ng bata, ang pagiging mabait, masunurin, mababang loob, ang pagiging umasa sa magulang at hindi sa matatanda, ang dahilan kung bakit kinalulugdan ng Diyos ang mga bata dahil sa kanilang katangiang tinataglay. Nais ng Diyos na tayo ay maging masunurin sa kaniyang kalooban. Nais ng Diyos na kahit tayo ay matanda na, may kakayahan na, nakakatayo na sa sariling paa, at hindi palaasa sa magulang, ay umasa pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos. Ito yung katangian na nais ng Diyos sa atin. Isang positibong katangian na kailangan natin, bata man o matanda, kailangan pa rin nating umasa sa ating Panginoong Diyos at hindi umasa sa ating mga magulang. Ang lahat ng mga ito, mayroon tayo, tandaan natin, ang lahat ng mga bagay na ating tinatamasa, ito ay nanggaling sa Diyos. Kaya mainam lamang na tayo ay magpasalamat at purihin ang ating Panginoong Diyos. Ito ay paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon, ang kapistahan ng Santo Niño, na taglayin natin ang mabuting katangian ng mga bata hanggang sa ating pagtanda. Hindi kilos o isip bata, kundi asal bata na pagiging mabait, pagiging mababang loob, masunurin at umaasa sa ating Panginoong Diyos. Sa huli, alalahanin natin na si Jesus din ay naging bata at hindi siya nanatiling bata. Si Jesus ay lumaki at nagkagulang at sinasabi sa ating ebanghelyo na habang si Jesus ay lumalaki, siya ay umuunlad sa karunungan at kabanalan. Gayon din sana tayo, habang tayo ay nagkakagulang, ang ating pag-unawa sa Diyos at sa ating pananampalataya ay uunlad din at hindi manatiling isip bata.